At balikan po natin si Attorney Orlando Salatandre, ang abogado po ni Ginoong Dennis Roldan. Attorney Salatandre, naputol po tayo kanina. Magandang hapon po ulit. Yes, sir. Yes, sir. Okay lang. Okay lang, sir. Apo. At sa ngayon nga po, nakausap niyo na po si Ginoong Roldan. Ano po nabanggit niya sa inyo? Magkasama kami kanina during the promulgation. Apo. At saka tinanong niya ko ano ang next step. Sabi ko, we have a period within which to file or appeal. Sabi niya, tingnan mo, Tony, dahil ang alam ko, talaga namang kulang-kulang yung ebidensya ng prosecution. Unang-una, sabi niya, nakapag-bail siya. Ang sabi doon sa order granting bail, insufficient ang evidence ng prosecution. Oho. Doon pa lang. At saka, yung searches, illegal naman talaga yun. Kaya lang, hindi na pursue yung pag-question from the Regional Trial Court to the Court of Appeals or the Supreme Court. Opo. Ano, ang many things, yung sinabi na video, actually, wala siya sa video eh. Sinasabi lang yon. At saka yung police na nag-surveillance, admitted during trial, inabot ko na yan, di ba, na inirit ko lang yon. Hindi naman akong original na lawyer, na inirit ko lang yan, inabot ko na yon. Inamin na wala silang dalang video or camera. Opo. O kaya wala silang ngayong ebidensya kung ano yung nakita nila doon sa area. Opo, ang lumalabas na kumbaga pinakapangunahing testigo dito sa kaso yung pong isa sa mga kumidnap, yung po ba? Yung self-confessed na alleged organizer, yung nag-recruit daw and others. Pero nakapagtataka dahil hindi siya charged from the start. Libre na siya with all comforts and convenience. Samantalang siya yun ang nag-declare na siya mismo ang nag-organize, nag-recruit, nag-umuro pa ng safe house and others. Kaya ang sabi ng decision ng Supreme Court dyan, although it is allowed that he will be excluded in the charge, it must be looked into with caution and care. Kasi maging abuse yan eh. Subject to abuses. Na may pagsasalita lang, basta may comfort at saka convenience. Iba naman yun na yung dinaan, charge, at saka during or before trial, mag-motion to discharge accused to be utilized as state witness. Iba yun. At least matesting natin in court na talagang qualified siya as state witness. Apo. Yung pagkakataon na hindi na siya nakabalik sa politika pero kahit papaano ay nakabalik siya sa showbiz. Katunayan, meron nga yatang programa yan sa GMA7. Ano po? Nabanggit ba ni Ginong Roldan na kahit papaano nangihinayang siya dito sa pangyayaring ito? Oh, of course. Malaking malaking problema sa kanya. Yung nga lang na-detain siya ng matagal at saka kasi tulad niyan, yung pag-search sa bahay nila, walang search warrant yun. At saka, ang exception ng search warrant is one under plain view doctrine. O pwede naman hot pursuit. Hindi rin pwede papasok sa pursuit eh. Saka yung plain view doctrine, wala rin silang search to allow them to get inside the house. Ganon. Kaya, siya mismo, medyo dating congressman, naging victim siya ngayon ng mga violative acts na ginawa sa kanya. Attorney, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makausap din yung pamilya ng biktima o yung itong nanay mismo ng batang kinidnap? Nagpangabot kami sa Husgado during hearing, during trial. May nabanggit ba siya sa inyo kahit papano? Hindi na masyado yung sa complainant family. Apo. Oo, hindi na dahil siyempre opposing camps kami. But we saw each other. Saka during trial nandun naman sila. The father testified. Ako na yung nag-cross-examine nun. Sa panigo kasi ng Movement for Restoration of Peace and Order, yung MRPO, at itong Chinoy community, particular po itong pamilya ng biktima, talaga hong para sa kanila napakalakas po ng ebidensya.
laban kay Ginoong Dennis Roldan at ito talaga po simula pa lang ang kanilang nakikita na mastermind dito po sa krimen na ito. Ano po ang naging reaction po ni Ginoong Roldan dito? Normal naman yun. Yung pakiramdam pwedeng malakas eh. Kailang ang pakiramdam is never an evidence. Oo. Ano yun? Tatlo lang yun eh. Object evidence, documentary, testimonial ang nandyan available. Yung pakiramdam, kahit malakas yan, still, it's not an evidence. Kaya balik na naman tayo. Pag sinabing video footage na nandun si Dennis Roldan, dapat ipakita natin at nandun talaga siya. Ito wala. Sabi, surveillance, wala rin. Mismo yung bata, nung nag-testify, 3 years old daw siya kinidnap, nag-testify siya, mga 7 years old. Nung unang pag-pinpoint niya sa mga accused, hindi niya nakilala eh. Hindi niya na-pinpoint. Kaya nag-recess at pumasok sila sa chamber ng judge. Pag-resume, yun na. Kilala na niya yung mga suspects. He stepped down and pointed to the suspects. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon at abangan po natin ang iba pang update kaugnay po ng kasong ito. Si Attorney Orlando Salatandre Jr., Sige. abogado po ni Ginoong Dennis Roldan. Maraming salamat. Thank you.